Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa ating lahat. Ito na naman po ako, mag-share na naman po ng salita ng ating Diyos. Pero tayo po ay hihingi muna ng gabay at tulong ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito sa napakagandang privilege na ipinagkaloob mo sa amin. Itong pagkakataon na Lord, makarinig ng iyong mga salita. Maraming salamat Lord. At salamat din sa pag-gising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Thank you Father God. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Lord, muli mo po kami samahan, gabayan, turuan, buksan yung aming mga puso't isipan sa aming mga maririnig at mga mapapag-aralan na naman ngayong umaga nito. Lalo na po ako, Lord. Gabayan mo po ako, turuan, upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi na Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, at narito na po tayo sa chapter 25 ng 2 Kings. Ito na po ang last part. Unahin ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang upload mga videos. So mga kapatid, natapos nga natin kahapon ang chapter 24 tungkol sa si Haring Zedekiah ng Judah. At dito nga po sa chapter 25 verse 1, may pamagat po itong bumagsak ang Jerusalem. Nung ika-9 na taon ng paghahari ni Zedekiah, sa ika-10 araw ng ika-10 buwan, sabi dito, sinalakay at sinakop ni Nebuchadnezzar ng Babylonia ang Jerusalem kasama ng buong army niya. Nagtayo sila ng mga tampak na lupa sa palibot ng city para mapasok yun. Tumigil ito ng hanggang sa ika-11 o tumagal, verse 2, tumagal ito ng hanggang sa ika-11 ng taon ng paghahari ni Zedekiah. Nung ika-9 na araw ng ika-4 na buwan ng taon, nagkaroon ng nagkaroon ng napakalalang taggutom sa city at wala nang makain ng mga tao doon. Verse 4, nabutas noon ang isang bahagi ng pader ng city. Kinagabihan, kahit na napapalibutan na ng mga Babylonians ang buong city, tumakas ang lahat ng sundalo ni King Zedekiah at dumaan sa gate na nasa pagitan ng dalawang pader. Doon sa may garden ng hari, tumakas sila papuntang Jordan Valley, pero hinabol sila ng mga sundalong Babylonians at naabutan sila sa may kapatagan ng Jericho. Inabutan. Sabi rito, nagkanya-kanyang takas ang mga sundalo ni King Zedekiah at iniwan siya. Nahuli ng mga Babylonian si Zedekiah at dinala siya sa hari ng Babylonia na nasa Ribia at doon siya hinatulan. Verse 7 mga kapatid, pinatay nila ang mga anak ni Zedekiah sa mismong harapan niya. Dinukot nila ang mga mata ni Zedekiah. Hinadena siya saka dinala sa Babylonia.
At verse 8, winasak ang templo. Noong ikapitong araw ng ikalimang buwan, sa ika-19 na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar ng Babylonia, dumating sa Jerusalem si Nebuzaradan, ang commander ng mga guards at officer ng hari ng Babylonia. Sinunog niya ang templo ni Lord, ang palasyo ng hari at lahat ng bahay ng mga importanteng tao sa Jerusalem. Sinunog lahat, mga kapatid. At verse 10, giniba ng mga sundalong kasama ni Nebuzaradan ang mga pader sa palibot ng Jerusalem. Binihag ni Nebuzaradan ang mga taong naiwan sa city, pati na ang mga kumampi sa hari ng Babylonia. Kasama rin doon ang napakaraming tao. Pero iniwan ni Nebuzaradan yung mga pinakamahirap doon para sila ang mag-alaga ng mga ubas at magsaka. Sabi pa, verse 13, pinagpuputol ng mga Babylonians sa mga haliging bronze sa temple ni Lord, pati na ang patungan nito at ang malaking palanggana na tubig na gawa sa bronze. Dinala nila sa Babylonia yun. Lahat ng gamit na nagawa sa bronze. Verse 14, kinuha nila ang mga palayo, pala, pamutol ng mitsa, mga sunugan ng insenso at lahat ng bagay na bronze na ginagamit sa mga gawain sa templo. Kinuha rin nila ang lalagyan ng apoy at ang mga mangkok. Kinuha ng commander ng mga guards ang mga gold at silver. Sabi sa 16, napakabigat, sabi rito, kaya di na tinimbang ang dalawang haligi. Ang malaking palanggana at ang mga patungan na pinagawa ni King Solomon para sa temple ni Lord, pati na ang lahat ng gamit na gawa sa bronze. Sabi rito, pareho ng sukat ang dalawang haligi. 27 feet at ang height na may ulo sa taas na gawa sa bronze. Nasa 4.5 feet ang height ng ulo ng haligi. Napapalibutan ng ulo ng haligi ng mga dekorasyon na parang lambat at mga sabi rito, pomegranates na gawa lahat sa bronze. Ganun din ang itsura ng pangalawang haligi. Matindi rin at mabigat ang nangyari kay Haring Zedekiah. Binihag, pinatay ang mga anak at dinukot pa yung kanyang mata. At maliban dyan, sinunog ang lahat, pati ang templo. At pinagkukuha pa, pinagsisira, pinagpuputol yung mga gamit sa templo ni Lord. Bronze, gold, lahat yan ay kinuha nila. So naiwan talaga, wasak ang templo. Kagaya rin ang sinabi sa mga nakaraang chapter, mga kapatid, talagang nagalit ang Lord sa mga haring gumawa ng kasamaan. Nagpatuloy ito na ginawa nila yung ginagawa ng ama. Masama na yung ama, masama na naman yung anak. Pero nagpatuloy din ang galit ng ating Diyos. Kaya yan ang nangyari sa mga kasamaang ginawa nila. Hindi lang, yun nga, pinatay yung mga anak, binihag si Zedekiah, dinukot yung mata, binasak pati yung templo, ninakawan pa ito. Sinasabi ng Diyos, yung paggawa talaga ng kasamaan, patuloy na kasalanan, ay mayroong kabayaran. Merong mangyayaring hindi talaga maganda. Diba? Akala natin tayo lang ang mapaparusahan, pero marami pang magaganap. Dahil yun sa matinding kasalanan
ng mga tao. Matinding paulit-ulit na pagkakasala. May matindi ring kabayaran, mga kapatid. Alam natin yan. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Personal application. Huwag nang gumawa ng kasalanan. Dahil sinasabi sa akin ni Lord, sinasabi ni Lord, na sundin siya, pakinggan siya, paniwalaan. Yan ang inuutos niya sa atin. At patuloy na gumawa ng kabutihan upang tayo ay mapatawad at maging maayos ang ating buhay, pamilya, bansa. Yan ang itinuturo sa atin, binibilin at inuutos ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Mga kapatid, yan ang chapter 25 at part 1 po. Bukas natin itutuloy ang part 2 at ito na nga po ang last part ng 2 Kings. Salamat sa ating Diyos sa kanyang paalala at inuutos na naman sa ating lahat. Salamat sa kanyang mga salita. I pray na ito'y naisa puso natin at nasa puso't isipan natin at ating maisabuhay. Mga kapatid, muli tayong mananalangin, hihingi ng guidance, protection, at magpapasalamat sa ating Diyos. Magsiyoko tayo. Yes, O God, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong mga salita everyday na aming nababasa, napapakinggan at napapag-aralan, Lord. Maraming salamat. Dahil lagi mo kaming pinapaalalahanan. Lagi mo po kaming kinakausap, sinasabihan. Tinuturuan, O God. Salamat po, Lord. Dahil ang gusto mo lang ay maging maayos ang aming buhay upang hindi kami maparusahan. Dapat kaming hindi na muling gumawa ng pagkakasala. Humingi ng kapatawaran at gumawa na ng kabutihan. Una para sa inyo, sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. At yan ay inuutos mo sa lahat ng tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Samahan mo po kami. Turuan mo po kami. Gabayan mo po kami. Upang hindi kami magkasala. Upang makasunod kami sa iyo, Lord God. Upang hindi mo kami maparusahan. Salamat po, Lord. Alam ko po na patatawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Patatawarin mo po kami sa aming mga karumihan. At didinggin ang aming panalangin. At kami gagabayan, sasamahan, at hindi mo kami iiwanan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord, sa lahat. Nagpapasalamat din ako, Lord, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman. At dun sa aming Pastor Albert and Nanay Mabit, Lord God, I pray na maging maayos na yung kanilang pakiramdam. Malakas na po ulit sila ngayon. In Jesus' name. At sa lahat ng may sakit at karamdaman, Lord, pinagaling mo na sila at binigyan ng chance sa kanilang mga buhay upang maiayos at mabago ang kanilang buhay. Salamat sa lahat ng pagpapala, O Diyos. Salamat po sa pagkain ng bibigay kalakasan, inumin, Lord God. Salamat sa lahat ng bagay. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Salamat sa ating Diyos. Magpasalamat kayo, mga kapatid, dahil nadinig at dininig na ng Diyos ang ating mga panalangin. Salamat po, mga kapatid, hanggang sa mga susunod nating pag-aaral at pakikinig ng salita ng ating Diyos. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.